Ang ganda ng kalangitan, oh. May buwan na, half moon. Yan, ang ganda ng langit. Nandito lang ako nakaupo kasi natutulog pa si nanay. Ayun, upo-upo lang muna ang Inday. Tsaka kumuha ko ng 2 tamwa. Ibigay ko yan kay nanay mamaya. Mamaya may bisita na naman kami sa duwan niya. Mga alas 8. Pero tapos na ako naglinis. Mag-ano na lang ako mamaya. Maggawa ng chai at gawa. Lagay ng tubig at saka sikana. Tapos yung mga manok ko sa likod na ano ko na, nalinisan ko na, nalagyan ko na ng tubig at bagong pagkain. Ayun lang. Nakikita niyo yung 4 na mata namin dito. Ayan yung isa. Kaway-kaway kayo dyan. Ayan, bye. May dumaan na eroplano, oh. Ayan, bye. Kung saan ka man pupunta. Sana one day makasakay na ako ulit niyan. Soon. Ingat kayo sa biyahe. Bye. Nakakamiss lang, no? Lumabas ako kahapon, masama pakiramdam ko kahapon, yung ilong ko nagdugo. Matagal-tagal din nawala yung dugo. Kinabahan ako, tapos nilagyan ko yung yellow yung ilong ko. Tapos tignan mo, oh, ang putla ko na, oh, kitang-kita na yung mga ugat ko. Ganyan talaga pag masipag. Green na green talaga at saka yung buto, oh. Nakikita na yung mga buto. Ay, nako. Tapos yung pimples ko talaga, nako. Ito sa noo. Ito nagka-pimples na ako kasi wala akong masyadong tulog kasi yung nanay ko hindi na natutulog pag gabi. Kaya konting tiis na lang, ilang buwan na lang. Ano na tayo? November, malapit na mag-November. November, December, January, February, March. February ata yung Ramadan. Konting tiis na lang pagkatapos ng Ramadan. Bye-bye. Uuwi talaga ako. Bahala kayo kung wala akong kapalit. Mag-rest muna ako kasi stress na ako kay nanay, eh. Ay, Diyos ko. Hanggang ngayon hindi pa kumain ng tanghalian. Alas 4 na. Ginigising ko, ayaw gumising. Kaya hinahayaan ko lang siya. Ayaw ko nang magpa-stress kasi baka dudugo na naman ulit yung ilong ko, ma. Nako. Kahapon kinabahan ako kasi ang dami kaya niya. May sumama pa na parang mga unod-unod ba. Kinabahan tuloy ako. Buti na lang nakikita ko ng alaga ko pagdating niya galing trabaho. Sabi niya, "Speech, what happened to your nose?" Sabi ko, "Bleeding." Tapos pag mga alas 7, tumawag sa akin, sabi niya huminto na ba daw yung pagdugo ng ilong ko kasi dadalhin daw niya ako sa hospital. Sabi ko huminto na, nilagyan ko siya ng Kleenex para hindi siya lalabas ba. Nilagay ko sa ilalim ng butas. Ayun, mga ilang minuto nawala man din. Tapos naligo ako. Nilinisan ko yung ilong ko, nilagyan ko ng Vaseline kasi parang dry yata sa ilalim kaya nagdurugo yung ilong ko. Pag pag may din, baka sa ilong yun, nandito pag magdura ako, may dala ding dugo galing sa ilong ko. Kaya ayun, naligo ako, uminom ako ng malamig na tubig. Pero salamat sa Diyos, nawala lang din naman yan. Baka siguro sa stress or sa weather. Mag-change weather na kasi. Pero dati hindi man ako ganito, na dumudugo yung ilong ko, ngayon lang. Stress lang siguro to, dala lang sa stress ba, di ba guys? Kasi araw-araw stress tapos kulang sa tulog.
Kasi ang hirap talaga mag-alaga ng matanda. Nakaka-stress ba? Kaya pala yung mga caregiver hindi talaga hindi biro talaga pag caregiver yung kinukuha mo, kaya ang mahal pala ng caregiver. Kaya next time pag mag-abroad ako, magka-caregiver na ako para sulit. Kaya guys, thank you guys for watching. Much love, God bless, and bye-bye!